Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga managtanaw kanato karon ipinagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta ug may adlaw? Ako si Dazil Humutikson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Governor Waminal, Mayor Indy, dali nga miresponde og mihatag tabang sa mga nabahaan og nasunugan sa Ozamis. Mayor Indy, proud nga napadaog ang 46 ka mga kapitan bisan wala na malit og boto. Frustrated nga may 5 nga napildi tungod sa bulatik. Asin sa Ozamis administration walay i-endorso nga kandidato pagka SK Federated Chairman sa umaabot nga eleksyon. Mga manununod ni Mr. Rodolph Abanel gidonate ang kapin sa 3,000 square meters nga yuta sa ilang amahan aron tukuran og eskwelahan. School building nga gidonar sa Security Bank Foundation hingpit nang gi-turnover sa Felipe Carrion Central School. Lisod matubngan nga free hospitalization program gi-zero balance na usab ang bill sa usa ka beneficiary nga na-hospital ang nasakit nga amahan. Kini ang detalye sa Ozamis Today. Governor Waminal, Mayor Indy, dali nga responde og mihatag ay tabang sa mga nabahaan ug nasunugan sa Ozamis. Ani ang report. Dali nga gitubag sa Asenso Ozamis administration ubos sa liderato ni Mayor Indy Waminal ug sa probinsyal nga kagamhanan uban sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal ang panginahanglan sa apektadong mga residente sa dakbayan sa Ozamis tungod sa pagbaha resulta sa way undang nga ulan ug taob ug sunog sa Purok Rizal, Barangay Bacolod ning syudad nga nahitabo Huwebes sa gabii hangtod na sa sayong buntag sa Biyernes, Nobyembre 17. Pinaagi sa nagkahiusang aksyon og tabang sa intungdan nga mga ahensya nga naglakip sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Social Welfare and Development Office, PNP Ozamis, PNP Maritime Ozamis, Bureau of Fire Protection ug uban pang concerned agencies dali nga na-rescue ug na-evacuate sa Ozamis City Gym ang 164 ka mga pamilya nga apektado sa baha. Diha-diha ang gipahatdan og pamahaw og tubig ni Mayor Indy ang mga nabahaan ug gipasiguro girayon sa mahintungdang mga buhatan nga masusi ug unsa pa ang gikinahanglan sa mga apektadong residente. May medical team usaba gikan sa City Health Office nga misusi sa kahimtang sa mga biktima. Gihatdan usab dayon og pagkaon ang mga nasunugan sa Barangay Bacolod nga gipangunahan mismo ni Vice Mayor Simplicia Beby Neri. Pagka-Biyernes sa gabi, nagpatod si Governor Waminal ug ang probinsyal nga kagamhanan sa mga habol ug foam aron masiguro nga komportable nga makahigda ang apektadong mga pamilya. Uban usab gipatod ni Mayor Indy ang mga bugas humay ug food packs sa samang gabi. Pagka Sabado, gipangunahan ni Vice Mayor Neri uban ang mga sakop sa konseho sa Ozamis ang distribution sa ready-to-eat meals, food packs ug tubig gikan sa Asenso Ozamis administration alang sa mga nabahaan ug nasunugan. So kanini mahalaga kita para ni basta kayo. Gikan gyud sa kasid-kasid, no? Gikan gyud. And then mind you, ayaw na mo kabalaka kay bisan paningintanan atong halangod na ngayon, nagunahon na yun kung saan atong napiktahan sa pahiluna.
Ugikan ni Governor Waminal nga girepresentahan ni Board Member Eduardo Tata Cebedo, food packs nga naglakip sa 6 ka kilong bugas ug 20 ka canned goods, mainom nga tubig ug cash assistance. 10,000 pesos alang sa matag pamilya nga nabiktima sa sunog sa barangay Bacolod ug 3,000 pesos alang sa mga pamilyang nabahaan. Kining paghatag sa atong probinsya kabahin sa mga 10,000 pesos nga mga amount. Tungod kini nga ang probinsya nag-practice sa good governance, no? Ang pondo sa atong gobyerno giampingan kayo sa atong gobernador nga dili malambigit sa isa ka graft and corruption. Kami sa probinsya giampingan namo ang pondo, so makahatag kami ng amount na 10,000 pesos o kani mga food packs kaninyo. Malipayon ug mapasalamaton usab ang mga biktima ngadto sa lokal ug probinsyal nga kagamhanan sa dali nga tabang kanila panahon sa kalamidad. Kipasalig usab sa provincial ug lokal nga pangagamhanan sa syudad sa Ozamis nga Censo Administration andam nga mutubag sa panawagan alang sa tabang sa katawhan panahon sa katalagman. Pasalig ni Governor Waminal nga mahatag ang diha-diha ang suporta ug tabang ngadto sa katawhan, ilabi na ang cash assistance panahon sa mga kalamidad. Mayor Indy proud nga napadaog ang 46 ka mga kapitan bisan wala na malit og boto. Frustrated nga may 5 nga napildi tungod sa bulati. Itukan ni Bernal Texon ang maong balita. Ani ang iyang report. Malampuson nga nakapanumpa silang tagsa-tagsa ka mga katungdanan Nobyembre 17 ang 46 ka mga na-elect nga mga barangay kapitan sa syudad nga gi-administer ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Pero una pa niini gipahayag una sa batanon nga mayor sa syudad ang iyang personal assessments sa nakalabayng eleksyon. So atong niaging elections magdawa sa resulta. Siguro daghan mo pareha sa ako nga sabol yun ang debate. Una, nabati din ako ang kahipay o ang pagkamagarbuhon. No? But at the same time, nabati ko din ako ang kaduol, pagka-frustrated. Kumbaga, I was proud but at the same time frustrated. Frustrated or kaduol. Prangkang gipahayag ni Mayor Indy atubangan sa Facebook Live audience ug sa tanang mitambong sa mass oath-taking ceremonies sa 46 ka mga newly elected Ozamis City Barangay Captains ang iyang gibating dakong kahiubos sa mga residente sa Barangay San Antonio, Katadman, Manabay, Litapan, Labinay ug Barangay Sinosa nga nagpahaylo lamang sa tinagingting sa dutay salapi katumba sa serbisyo sa ilang mga barangay kapitan kaniadto nga nagpapili pag-usab sa nakalabayng barangay Sangguniang Kabataan Elections. Okay. Sa pag nanikamo ta nga makapakabot, makahatag og sinsiro ug maayo nga serbisyo sa katawhan, nanikamo ta nga mapasabot sa ilaha unsa ato ang kailangan, kinsa ang makatabang sa atoa para mas sayo pa yun mapakabot ni sa katawhan. At una niya ako'y pipila. Nagibaylo kini para lang sa gamay na kandidat or di ba personal interest o personal nga kasugot. Gidugang ni Mayor Indy nga frustrated kayo siya ingon man ang Ozamis City legislative officials, congressional ug provincial officials gumikan kay bisan sa sobra-sobra nilang pagpaningkamot para mapaabot lamang sa mga Ozamisnons ang dekalidad o wala sukad matagamtami kaniadto nga mga programa o proyekto sama sa free hospitalization and funeral services program in public and private hospitals, one family, one professional scholarship program, multi-million infrastructure development projects o uban pang mga proyekto nga napahimusla na sa mga Ozamisnons. Pero ang tanan nilang gipangbuhat sukad pa sa tuig 2018 hangtod karon ang wala gipabilhan o gibaliwala lamang sa pipila ka mga Ozamisnons. Gani walag tuo ang gihimong pagpaningkamot sa city officials mapasabot lamang sa mga residente sa 5 ka mga barangay nga nahisigutan sa unahan unsa ka importante nga angayan nilang pilion ang mga
kandidato nga gituboy sa Team Asinso. Apan sumatotal ang mga residente sa 5 ka mga barangay nga nahisgutan ang wala manumbaling sa pangamuyo ni Mayor Indy ug sa tibuok Team Asinso nga naghangyo kanila nga serbisyo lamang ang pasultihon og dili mobotar sa kandidato nga mamalit og boto. Hinuon mo ilang gibutaran og gipili ang mga kandidato nga maayo kaayo mo bulatik o maayo mo pasalig. May allegations usab, may barangay kapitan nga midaog batok sa kandidato sa Team Asinso kay namalit og 50 pesos matag boto. May namalit usab og tag usa ka gatos ka pesos ug may nagpatuo nga sila ang gituboy nga kandidato sa Team Asinso para paboran sa mga botante. Sabot nato nga kailangan po yun namo yung mga Team Asinso leaders sa syudad, distrito o province, nilang vice, councilors, kung eksaktong partners o timbang sa barangay para masayon sa amuan, makaabot ang mga programa sa mga barangay, nakagya ko'y itila na nagpadala o nagpailad sa mga pasaling amuan. Ako walang yung tinaon, no? Na itong mga nagpasalig, mapanindigan nila ang kailangan ng pasalig. Alang-alang lang yun sa katawan. At muna, may nabatik na po ang tabuol ng frustration. Apan ang nakanindot, bisag magulanon si Mayor Indy tungod sa pagkapildi sa 5 ka mga barangay kapitan nga iyang giendorso, iyang gipahayag nga proud usab siya kaayo tungod sa katarungan nga sa unang higayon sa kasaysayan sa politika sa atong syudad. Naglandslide ang kadaugan sa 46 ka mga barangay kapitan sa Osamis City bisan pa man kung wala sila namalit og boto sa nakalabayng eleksyon. Bisan pa ana, mas inlabaw gihapon ang kalipay o ang pagkapagrabuhon. Kaya I think for the first time ever sa tibok province of Misamis Occidental, I don't know, maybe sa tibok region, napadaog na ito ato ang mga kauban, ang kadaghanan sa atong mga kandidato, kadaghanan 16-0 yun, state down sa SK. Padaog na ito tanan na walay kwartahay. Subay niini, giawhag ni Mayor Indy ang suporta sa 46 ka mga barangay kapitan sa Team Padayon Asinso Osamis nga ilang ipadayon og suportahan ang no vote buying policy nga iyang gipatuman para sa umaabot nga Federated ABC President and Federated Sangguniang Kabataan President elections. Samtang iya usab nga gi-challenge ang 5 ka mga bag-ong nakadaog nga barangay kapitan sa Barangay Katadman Manabay, San Antonio, Litapan, Labinay ug Barangay Sinusa nga ilang tumanon ang ilang pangsaad sa mga katawhan sa ilang barangay, sama sa mga napaabot ug nabuhat kaniadto sa kanhiay nga mga barangay kapitanis nga ilang gipangpildi sa nakalabayng eleksyon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Dixon. Salamat, Bernal. Asan sa Osamis administration, walay i-endorso nga kandidato pagka-SK Federated Chairman sa umaabot ng eleksyon. Atong idawato ng report ni Leoncio Midalio. Walay i-endorso ang Asinso Osamis administration alang sa pagpili sa mamahimong sangguniang kabataan Federated Chairman sa Osamis. Kini ang pamahayag ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. atol sa oath-taking ceremony sa mga barangay chairman nga nailik sa baguhay pa lamang nga barangay and SK election ngadtong Oktubre 30 nga dito gipagayon sa Asinso Osamis Session Hall Nobyembre 17. Sumala pa ni Mayor Indy nga kinahanglan dili na mo endorso og kandidato ilabi na ang mga kapitan sa pagpili sa SK Federated Chairman. Tagaan og katungod ang mga kabatan-unan sa pagpili kung sikinsa ang may abilidad nga mao'y mamuno og makahatag og maayong mga plano alang sa pagpalambo og makahatag og maayong serbisyo ngadto sa ilang barangay. Matud pa ni Mayor Indy nga kung unsa man ang iyang palisiya nga gipatuman ngadtong barangay and SK election 2023 nga no vote buying
Kinanglan nga mausab kini ang himuon sa pagpili sa umaabot nga SK Federated Chairman og iyang gipaabot sa mga bag-ong nanumpa nga mga barangay chairman nga dili mangampanya alang sa pagpili sa mamahimong SK Federated Chairman. Kaning sa SK elections, no, dili na ta mo endorso og candidate kay angay nato papilion ang mga kabatan-unan kung kinsa gyud sa ilaha ang naay abilidad, kung kinsa sa ilaha ang kaya matipok og mapasabot ang iyahang mga kauban nga chairman sa iyahang mainsaktong mga maayong plano. So dili ta mo endorso, dili ta mo lihok, dili ta mo kampanya sa mga SK chairman nato kung kinsay angay mahimog federated president. No? Let's trust our SK chairman. Let's trust our youth. No, magbantay ta nga wala sa ilahay mag-vote buying, magbantay ta nga wala nang hakot-hakot kay dili na nato sugdan. Padag-on nato kung kinsa tong naagyoy abilidad. Kaya ba na nato mga kapitan? Okay. Sa pagkakaroon ang 490 ka mga SK chairperson sa Misamis Occidental, gipailalom sa tulo ka adlaw nga first provincial sangguniang kabataan training nga didto gipaygayon sa Tangub City Global College og niyan higayon na usab ilang mahimamat ang matag-usa og makahatag kanila og idea kung kinsa ang angayan nga ilang pilion nga mahimong SK Federated Chairman. So karon nag-training man to sila. Igo-igo po na sila 3-day training, magkailahay na po sila, magkakitaan na po sila kung kinsa tong murag maayog yun. No, makadesisyon po sila og tarong. But sa ato ang role, magbantay ta, panikamutan nato, nga walay usa sa ilaha, nga mo, tawag na lang nato gamit og kanang traditional means, kanang hakot-hakot og vote buying. Again, kung giunsa nato pagpadaog sa BSKA elections, mugi hapon sa SK Federated Elections. Alang sa Usamis Churi, ako si Leoncio Medallo. Mga manununod ni Mr. Rudolph Abanil gidonate ang kapin 3,000 square meters nga yuta sa ilang amahan aron tukuran og eskwelahan. May balik alang sa Good News si Bernal Texon. Gisaksihan Nobyembre 16 sa mga membro sa Osamis City Council, tabid barangay officials o DepEd Osamis City Schools Division officials. Pinanguluhan nila ni Osamis City Vice Mayor Bibiniri o City Councilor Honorable Sunny Waminal Jr. nga mao'y nagrepresentar ni Mayor Indy Waminal, tabid barangay Captain Salvador Canlas Jr. o DepEd Schools Division Superintendent Dr. Nimpa R. Lago. Dihang gipirmahan sa mga anak o manununod ni Mr. Rudolph Chamchun Abanil na sila si Josephine Abanil Sakin, Jennifer Abanil, Juby Abanil Maglangit, Joseph Abanil, Junil Abanil, Ginaline Abanil Carrion o J. Abanil ang deed of donation documents na nagpamatuod nga ilang gidonate sa gobyerno ang 3,124 square meters nga luna sa yuta nga gipanag-iyahan sa ilang pamilya nga nahimutang sa Purok Size, Barangay Tabid, Osamis City. Subay niini ang DepEd Osamis City Schools Division mitonol og sertipiko pagdayeg ngadto sa 7 ka managsuong Abanil gumikan sa ilang pagkamanggihattagon. Giving of plaque and certificate of recognition to the family. But before that, I have to read the citation first. Certificate of recognition is given to heirs of the late Rodolph Q. Abanel, namely Josephine A. Sakin, Jennifer G. Abanel, Juvie A. Maglangit, Joseph G. Abanel, Junel G. Abanel, Ginaline A. Carrion, J. G. Abanel, for donating a school site with an area of 3,124 square meters, more or less, for the establishment of an elementary school at Purok 6, Barangay Tabid, Osamis City. With this generous donation, the school shall be named Rodolph Q. Abanel Elementary School, subject to the provisions stipulated in DepEd
Order number 40, Series 2014, titled Establishment, Merging, Conversion, and Naming, Renaming of Public Schools and Separation of Public School Annexes in Basic Education, given the 16th of November 2023 in Purok 6, Tabi, Usami City, signed Nympha Arlago, PSD, CSU 6, Assistant Schools Division Superintendent, OIC, Office of the Schools Division Superintendent. Nasayran nga bisan kasarangan lamang ang kahimtang sa pamuyo ug panginabuhian sa mga membro sa pamilyang Abanil, pero silang 7 ka mga managsuon ang dili mga hakog ug wala nila ihikaw ang napanunod nga yuta sa ilang ginikanan. Bukas palad nilang gidonit sa gobyerno ang kapin sa 3,000 metros kwadrado nga lote para pagatukuran sa usan-usab ka eskwelahan pang-elementarya sa ilang barangay nga kun matapos na unya pagatawgon sa pangalan nga Rodolph Q. Abanil Elementary School. On behalf of my family, in behalf of my late father, Rodolph Q. Abanil, this is your legacy. The Abanil family came from a generation as massive landowners. Throughout the years, we've been cultivating those lands for food, shelter, and as a source of income. Sa purok size, yun may gibuhi sa among papa ug mama, diha minanag ko. Ang akong papa usa lang ka mag-uuma, mangingisda. Akong mama is magluto ra gyud to siyang hot cake. Then 7 mi kabuok, and I'm proud to say nga ako ra joy naka-survive sa among education. Ako ra joy nag-antos, nagsakripisyo, kay ang akong aim is poverty is not a hindrance to success. So nagian ako ang kalisod. Ang pag-eskwela sa Tabid Central School nga layo kaayo is my experience. Matud pa ni Mrs. Jenaline Abanil Carrion, bukas palad nga gidunit nilang managsuon ang parte sa yuta nga ilang napanunod sa ilang amahan, tumong nilang managsuon nga makatabang sa gobyerno sa paghatag solusyon sa nasinating sa mga kabataan sa Barangay Tabid nga magbaklay ilalom in town sa kainit sa adlaw o mabasa sa kusog nga ulan padulong sa layo kayo nilang eskwelahan sa Tabid Central School. Dili na ako gustong ma-experience sa purok size community nga mga bata nga mag-hike, maulanan, mainitan, duha kasapa ang labngon para lang makaabot sa eskwelahan sa Tabid Central School. So, akong ihatag ang mga sa mga ginikanan, akong gihangyo nga padayunon o pag-eskwela ang mga bata sa purok size. At that time, no children were left behind sa Tabid purok size. Tungod kay duol na jud kaayo ang eskwelahan. Mao nang i-input jud ako sa mga bata nga kada klase. Class, dili biya lalim ang eskwela og layo. Pag binuutan jud mo kay naagian jud na nako ang ulan, init, baha. Ako nang naagian. Sa akong pag-agi anang na-experience nako ng mga ingon ana, nahimo kong maestra. Kay gilantaw nako ang kalisod sa akong ginikanan nga dili ko gusto nga maparihal sa akong mga ginikanan. Matud pa ni Jenaline, dili nabag-o sa ilang pamilyang Abanil nga nagsugod pa kaniadto ni Don Diego Abanil ug sa iyang amahan nga si Rodolph Abanil ang pagdonate sa ilang kayutaan para maggamit sa mga proyekto sa gobyerno. Nakadunit na ang ilang pamilya para sa kapilya sa ilang purok, basketball court, purok hall, communal comfort room o temporary community school. The land we own in Purok Size Tabid was well managed and been supporting barangay officials to build projects for developments. That very first built project on our land was the San Juan Chapel that's been standing for almost 40 years from now. That specific area of land was donated so the Roman Catholics in our community can gather that's no longer far from their homes. Second project built was the basketball court.
which came from the heartfelt consideration by our father without any second thought. The land was donated and it's been there for more than 20 years. It brought joy to the people living there, and it was an honor to our family that we can share those happiness to them. Another notable development was the Purok-sized Purok Hall with comfort room, in which the children of Rudolph Abanel had came to an agreement to continue the legacy what our late father started. It was a mutual decision as the area is the most fit for buildings, since it's near the basketball court that can cater the number of people in times of Purok meetings or celebrations. Moreover, of the year 2022, the communal comfort rooms for Bay Area was built to put an end, making CRs with no proper human waste disposal that can cause health issues, water pollution, and air pollution in the community, as the sea serves as the main source of food and income. It was a project proposed by the Purok President, my sister Juby Abanel Maglangit, and former Konsihal Ivy Kabaitan Benhula, together with our supportive Barangay Captain Salvador John Canlas Jr. Samtang emosyonal si Mrs. Carion nga mi-acknowledge sa legasiya sa pagkamanggihitagon sa iyang amahan nga si Rodolph Q. Abanil nga mausab ang napatunod nilang 7 ka mga anak. Kung nakakadiri karon, I'm very thankful nga kami ang imong mga anak. Nagpasalamat mi sa legasiya nga imong gibilin kanamo a generosity. Dunay kasing-kasing nga pwedeng mutabang sa mga katawhan sa Purok-sized. Sa katapusan, gipasalamatan ni Ginalyn ang DepEd, ingon man si Kapitan June Canlas nga naningkamot nga mapatukuran og eskwelahan ang ilang layo nga purok sa Barangay Tabid. Usab, iyang gipasalamatan ang iyang mga gisuon nga wala mo supak sa mayong tumong og katuyuan sa gobyerno nga makabayaw usab ngadto sa walay pagkahanaw nga legasiya ug pangalan sa ilang amahan nga si Rudolph Kiamchun Abanel. Gibutangan og eskwelahan ang Tabid Purok-sized. Salamat Kap nga dito nimo gidala ang DepEd family, and salamat po sa akong mga igsuon nga akong na-convince sila, naapot sila good heart, nga ako sila na-convince nga mag-donate sa atong yuta. Tungod kay wala man pud ta nakaugmad ana atong ihatag ang legasiya sa atong papa. Nawala na si papa, mawala na mi, mawala na pagkinsa pang nasa mong pamilya, but the name of Father will stand forever. Naarajod ang ngalan sa among papa, nagdala sa eskwelahan sa Tabid Purok-sized, and am I proud to say the legacy of Father Rodolph Kiamchun Abanel. Alang sa Usamis Today, ako si Bernald Tixon. Salamat Bernald. School building gidonaro sa Security Bank Foundation hingpit nang gi-turnover sa Felipe Carion Central School. Atong duwaton ang report ni Glenn Ray Roluna. Niadtong miaging semana gitambungan nila ni City Councilor Sanso Sani Wominal ug City Councilor Cecil Co sa ngalan sa asenso Usamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Indy Wominal Jr. atol sa gipahigayon nga turnover og ribbon cutting sa 2-story 6-classroom school building nga gidonar pinaagi sa Security Bank Foundation Incorporated ngadto sa Felipe Carion Central Schools, Barangay Bañadero ning syudad. Sa mensahe ni Konsehal Sani Wominal, gipamahayag niini nga iyang kinasing-kasing nga pagpasalamat ngadto sa Security Bank Foundation Incorporated uban sa ilang chairman nga si Mr. Rafael F. Simpao Jr. sa ilang pagsalig sa paghimo og positibong kausaban sa atong syudad. Pinaagi usab sa pag-abag niini sa pagamhanan nga lokal ning dakbayan. Kini nga donasyon makahimo og dakong katabang
tabang sa kinabuhi sa tumang estudyante ug mapasalamaton gilayud kami sa oportunidad nga mapadayon ang among misyon sa paghatag og kalidad nga edukasyon sa among mga estudyante alang sa padayon asenso Ozamis. Anaw sab sa mga kalihukan ang taga-division of Ozamis pinaagi ni SDS Nympha Lago ug ubang mga kadagkuan sa maong buhatan. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenray Ruluna. Sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program update, lisud matukngan nga free hospitalization program gi zero balance na usab ang bill sa usa ka beneficiary nga na hospital ang nasakit nga amahan. May report si Mariana Lumapas. Lisod gayud tupngan ang nasugdan ng mga programa sa Asenso Ozamis Free Hospitalization o Burial Assistance nga gipadayon usab kini ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. og nagbenepisyo na sa libuan ka mga Ozamisnon. Ilabi na karon nga napaabot na usab kini sa uban pa nga mga lungsod sa segundo distrito. Usa sa miduol sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration aron makapangayo og medical assistance si Maria Quincy May Barry, 22 years old, nga nagpuyo sa Kapokaw proper Ozamis City. Matud pa ni Maria Quincy nga ang iyang amahan nga si Edelito Barry, 53 years old, na admit sa Faith Hospital tungod sa cerebrovascular disease. Gisaysay ni Maria na siya na lang ang mag-process sa ilang mga papers sa hospital kay ang iyang inahan na lang ang mag-watcher sa iyang amahan nga permi gayud pangitaon sa iyang papa ang iyang mama. Nakahatag og kabalaka kang Maria Quincy kung asa makapangita og kwarta sa ilang hospital bill nga mikabat sa kantidad sa 18,176 pesos. Ako sir nangayo ko og assistance para sa ako ang papa nga na-admit sa Faith due to mild stroke and blood clot. Okay na po siya sir, makalakaw-lakaw na gamay. So asa ang hospital ninyo sa Gilan? Sa Faith Hospital sir. Ang among balance sir is 18,176 and 48 centavos tapos gi zero balance ni Mayor og dako kay migpasalamat ana. Malipayon kay mipadangat sa iyang kinasingkasing ang pasalamat si Maria Quincy ni Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal ug ilabi na ni Mayor Attorney Indy Wominal nga sa unang higayon niyang pagpangayo og medical assistance wala gayud siya napakyas niini ug zero balance ang iyang excess bill pinaagi sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program. Dagang salamat Mayor Indy Wominal sa imuhang walay puas nga pagtabang kanamong mga Ozamisnon, ilabi na kay Congressman Ando o Governor Henry Wominal. Daghang salamat kaninyo nga permintim ninyong ginatabangan ang mga kabos nga parihan namo. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat Mary Ann. Ang Ozamis Today hatod kanato ingon nga public service feature sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala sa LG Ozamis pinaagi ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Wominal, Attorney Indy Wominal ug Asenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official Asenso Ozamis YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Yonsha Medallo, Bernal Texon, Adoni Dicena June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Dalid, si Glenray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuad Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.